Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung paano ba gumawa ng report ang isang security guard na katulad natin. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag-umpisa, muli, hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya umpisahan na natin. Let's go! At ayun na, syempre, bago tayo tuloy mag-umpisa, nagpapasalamat muna ako sa walang sawang suporta at pagsubaybay sa aking YouTube channel. At ayun, malaking shoutout sa ating lahat mga ka-59, no? Syempre, gusto ko lang i-shoutout nagpapa-shoutout si 59 SO Perez. Ayun. Malaking shoutout sa iyo, sir. Papa-shoutout din si 59 Sandrine Nico Oste. Ayun. Malaking shoutout sa inyo, sir. Ayun, maraming salamat sa solid yung suporta. At ito na nga mga ka-59, no? Ginawa ko tong video na to para sa mga ka-59 natin na mga bago pa lang gwardiya, mga bago pa lang sumasabak sa duty nila. Ayun, para meron kayong idea sa paggawa ng report, 'di ba? I-share ko sa inyo kung paano. Siyempre, gumawa ko ng simpleng report. Ang ginawa natin Tagalog para mas maganda, mas maintindihan at mas maunawaan natin, ano. Tsaka ang i-share ko sa inyo ay hindi lang yung basta paggawa ng report. I-share ko rin sa inyo kung ano yung mga elemento ng kumbaga sa paggawa ng report at tsaka yung mga katangian nito para yung report natin is maganda yung kalalabasan kapag tayo ay gumawa ng report. At syempre, mas naiintindihan yung nilalaman ng report na ginagawa natin. Meron akong ginawa dito na report, hihimayin natin isa-isa para mas maintindihan at mas maunawaan nyo. Sundan nyo tong video para hindi kayo marito pag kayo na yung gumagawa ng report. Tara! At ito na nga mga kapatid, no? Bago tayo magtungo o dumako dun sa paggawa ng report, i-share ko muna sa inyo yung mga elemento na ginagamit natin sa paggawa ng report. Ano ba yon? Ito yung 5Ws and 1H. Ito yung tinatawag na what, where, when, why, who, at how. Yan yung ano natin, ginagamit natin kapag tayo ay gumagawa ng report. Siyempre, ano pa ba yung kumbaga yung katangian para maging maganda yung paggawa ng report? Siyempre, dapat number 1, yung paggawa mo ng report is nasa format, di ba? Para magandang tignan o presentable, di ba? Number 2, dapat kompleto detalye. Siyempre, kapag tayo gagawa ng security report, dapat kompleto detalye para pag pinasa natin kay commander, automatic na, hindi na siya masyadong marami pang itatanong. Diba? Kasi lahat nakadetalye na diba? At syempre, yung number 3, dapat syempre, pag gagawa tayo ng report is yung patas. Diba? Yung, kumbaga, pair, yung wala tayong kinikilingan. Diba? Para maging maganda yung kalalabasan ng paggawa natin ng report. At ayun yung mga elemento sa paggawa ng report. At ayun sana kung kayo yung gagawa is i-apply nyo, 'di ba? I-apply nyo yung mga elemento na yan para maging maganda yung paggawa nyo ng report. At ito na yung report na ginawa ko kanina. Ayun, at ipapakita ko sa inyo. Ganito lang kasimple kung paano gumawa ng report. Tara. Ayan mga ka-59, no? Pinlash ko dyan sa screen natin yung report, yung sample na report na ginawa ko. Ayan, para makita nyo. Ayan. Yung ginawa nating report is Tagalog. Syempre, para mas maunawaan. Para mas, syempre, hindi tayo mahirapan. Katulad dun sa mga ka-59 natin na bago pa lang. Siyempre, medyo nangangapa-ngapa pa.
kung paano gumawa ng report at saka kung paano yung format na paggawa ng report, di ba? Kaya, ayun, Tagalog yung ginawa natin kasi syempre, kung tayo ay ordinary guard, okay lang naman yan na gumawa tayo ng information na Tagalog yung gagawin natin. Kasi ipapasa naman natin yan kay OIC or kay SIC, tapos sila na yung bahalang gumawa dyan, di ba? Sila na yung bahalang tumira ng English niyan. Tapos, itong ginawa mong information report, yung ginawa natin, i-attach lang ni OIC yan or ni SIC. Kumbaga, ito yung pinaka-reference niya eh. Dito siya nagbase, di ba? Ito, kung makikita nyo, sa paggawa ng report, dyan sa taas, itong nakalagay nakikita nyo, yung pinaka-headings, di ba may arrow yan? Ayan. Dyan sa taas, yan yung tinatawag na headings ng report. Dyan kung saan nakalagay dyan, yung pangalan ng security agency natin, kung saan tayo detachment naka-duty, tapos syempre yung address na kung saan tayo naka-duty. Diba? Tapos sa baba naman, makikita mo at may makikita nyo, nandyan yung date, kung kailan mo ginawa yung report mo. Syempre, kung kanino mo ipapasa. Syempre, kay officer mo, kay OIC. Tapos syempre, nakatrue siya kung may SIC kayo, dapat nakatrue kay SIC. Syempre, kanino ba? Syempre, sa atin galing, dapat pangalan mo ang nakalagay dyan. Tapos, nakalagay dun sa may subject, information report. Diba? Diyan naman, kung nakikita nyo, may arrow yan, yung mula pataas hanggang pababa, mula dun sa date hanggang dun sa subject, ang tawag naman dyan, yan yung address, kung saan natin i-address yung report natin. Diba? Kung saan natin i-address yung information report na gagawin natin. Gagawin natin. Ayun. Tapos, pag dating na sa baba, kung makikita nyo, syempre, dito nakalagay, Sir, may slash na Madam. Kung syempre, kung ang OIC mo is lalaki, tapos ang SIC nyo is babae, syempre, lalagyan mo ng Madam. Pero kung hindi naman, kung parehas naman lalaki, kahit di mo nalagyan ng Madam, syempre, okay na yung Sir. Ang tawag naman dyan, makikita nyo yung nilagyan ko ng arrow, ayun, syempre, kailangan natin ng pagbati o salutation, di ba? Syempre, kumbaga, din yan, kumbaga, paggalang muna natin, di ba? Tapos, ito na, yung nasa baba, ito, kung nakikita nyo, may nilagyan ko din ng arrow yan mula pataas hanggang baba. Ayan naman yung tinatawag na body or context or yan yung nilalaman ng report. Di ba? Yan yung, kumbaga, kabuuan ng report natin. Yan. Tapos, dito sa baba, syempre, lalagyan nyo naman ng para sa inyong kaalaman at informasyon, syempre, yung tinatawag na closing o yung pagsasara ng report. Diba? Tapos, dito sa may bandang baba, dyan, yung signature o pirma ng pirma natin kung tayo yung gumawa. Diba? Siyempre, tayo yung naka-duty, tayo yung gumawa ng report. Siyempre, huwag natin kalimutan na kumbaga, pirmahan yung ginawa natin na report. At ayun mga ka-59, diba? Ganyan lang ang kasimple gumawa ng report. Ito naman yung pinless ko ngayon sa screen natin. Andito yung report na ginawa natin, diba? Basahin nyo na lang. Siyempre, hindi ko nababasahin eh. Basahin nyo na lang, screenshot nyo yung report. Basahin nyo. Pero, ito, mapapansin nyo, nilagay ko dito dun sa ibabaw. Makikita nyo yung mga elemento sa paggawa ng report. Yung what, where, when, why, who, how. Diba? Yung ano, saan. Diba? Kailan, bakit, sino, at paano. Nandito, itong ginawa natin report, lahat yan na pumasok dito.
sa 6 na elemento. 'Di ba? Siyempre, number 1, yung what? Ano? O ano ba yung ginagawan mo ng report? Siyempre, yung pag-aaway ng dalawang empleyado. 'Di ba? At yung where, saan? O, nakalagay dito, siyempre, malapit sa employee's entrance, kung saan ka nakapwesto. Tama. O, pasok na yung dalawang W natin, no? Tapos, itong when, kailan? O, siyempre, nandito yung date, 1700 hours, January 10, 2024. Ayan yung when, o, kung kailan. Yung why, or bakit. O, bakit ba sila nag-away, di ba? Makikita din dito sa report, at nandito, ito. Kaya sila nag-away dahil sa trabaho, nagkakalamangan sila sa trabaho nila. Okay? At who? Sino? Siyempre, yung nasasangkot dun sa away. Si Mr. Robles at si Mr. Nico. Yan yung mga tao na kasali. O kumbaga sila yung pangunahing pangunahing gumanap dun sa insidente. Siyempre, ilagay na rin natin si yung OIC nyo na pumunta ron nung tinawagan mo, S.O. Palma. Ayan, pwede yan. Dun yan sa, pasok din siya dun sa who o kung sino. Dun sa sino. Tapos yung how, kung paano. Paano ba sila nag-away? Siyempre, nung una, nagtatalo lang, nagtaasan ng boses, hanggang sa dumating sa nagkasakitan na sila. 'Di ba? Kaya nauwi dun sa pag-aaway yung pagtatalo nila. Ayan. Kung napakasimple lang yan. Ayan. Kung napansin nyo, lahat pumasok doon sa 6 na elemento. Kung paano yung ginawa natin na report. 'Di ba? Kaya ganyan, kung kayo yung gagawa, sundan nyo lang lagi itong video na to para hindi kayo malito. 'Di ba? Ayan lang, ganyan lang kasimple yung paggawa ng report. At ayun, syempre, ulitin ko lang na okay lang kahit Tagalog yung gagawin nating report kung tayo ay ordinary guard. Kasi si OIC na ang bahala dyan. Basta yung report natin, yung information report natin, napasa natin, nagawa natin ng maayos, buong detalye, 'di ba? Kompleto. Tapos pumasok yung 6 na elemento ng paggawa ng report. Ayun, okay na 'yan. 'Di ba? Ang kumbaga maganda na yung kalalabasan ng report na ginawa nyo. Sana i-apply nyo kapag kayo yung gagawa na ng information report. At ayun na mga ka-5-9, hanggang dito na lang muna tayo. Sana nakapulot kayo ng konting idea, lalo na dun sa mga bago natin mga kasamahan. Ayun, sundan nyo lang lagi yung video para hindi kayo malito. Ayun, syempre ang lagi nating paalala sa ating lahat, always 10-3-5 tayo lagi sa mga 2-0, para 74 tayo, 1-6. Okay mga ka-5-9, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat, mabuhay tayo at God bless sa ating lahat. Thank you.